for reliable and fast approval daw itong loan application na to. Ito na kaya yung makakatulong sa may pangangailangan natin. 180 days to pay at buo daw matatanggap. Yan yung mga nakalagay sa my ads nila at sa may application nila. Kaya yan ang titingnan natin, check natin kung totoo ba yung lahat na yan at kung talagang kautang-utang at kung matutulungan tayo sa oras ng pangangailangan. Yung loan application niya pala na to ay walang iba kundi ang Mocha Mocha na dati ay na-revoke na nawala na ng lisensya pero ngayon ay fully compliant na ulit. Under siya ng Copperstone Lending at lagi ko man nakikita yung ads nila online dahil parang maraming nagbago. Kautang-utang na nga kaya ngayong 2026 yan yung aalamin natin kaya simulan na natin. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Maximum loan nga pala dito is up to 50,000 pesos at yan na yung pinaka-homepage nila. Since ito ay update na lang dahil nagwanto na natin to ng unang video, dito na ako agad mag-uumpisa sa ID dahil magre-reload ako sa kanila. At ito yung mga recommended ID type, UMID or UMID SSS, Driver's License, Passport, National ID, Postal Card, TIN, Voters ID, National ID at PhilHealth. Hindi ipa-sponsor, hindi ko kaya hinihikayat na mag-apply dito. Share ko lang sa inyo yun kung ano yung update dito sa may Mocha Mocha. Ano na ba yung makikita natin ngayon? At naglagay ako na isang co-maker dito. Ayan, isang guarantor. At meron niya nakanote dito sa baba na ito daw ay maaaring kontahin about nga dito sa may collection process nila. At make sure lang na alam din daw ng co-makers na to or ng guarantor na kinuha mo yung number nila. Which is tama nga naman. Make sure lang na informed lagi yung mga ginagamit nyo as contact references para hindi sila mabulagap about sa may loan mo. So after that, may pa-selfie din sila. And dito na agad sa may disbursement channel. So ako, GCash lang. At totoo nga ang balita. So may pa 5 terms na sila. So dati nung nag-apply ako is hanggang 2 terms. Pero yung unang bayaran is 7 days lang. At yung pangalawang pagbabayad ay mawi-waive na. So parang lumalabas din na isang bayaran lang siya talaga. Pero dito meron akong offer na. Na-offeran ako ng 500 pesos at may 3 terms, 4 terms at 5 terms. Check natin kung 180 days to pay nga talaga at paano ba yung payment schedule nila ngayon? So dito sa may dalawang bigay sa dalawang terms na pipiliin is 7 days lang. So before 7 days, kailangan magbayad na agad at another before 7 days, kailangan magbayad na ulit. 7 days interval, pero syempre yung mga ganitong short term is dapat hindi na natin paaabutin ng 7 days on time tayo magbayad. Dahil dito is legit, meron at meron pa ding mga super advanced na mga agents na nangungulit na pagbabayarin ka na. So nakalagay nga dito yung interest at fee. Medyo nakakalito lang dahil wala ditong naka-total amount na babayaran natin. So yung nakalagay lang 250 pesos, baka ma-misinterpret nyo na 250 lang yung babayaran kada schedule. So hindi. Kaya 250 plus 3.5 plus 101.5. So in total, ito yung babayaran natin in just 7 days. And another pagbabayad. So ito naman. So ayun, same lang pala. At sa may schedule na pangatlo, wala nang nakalagay na mawe-waive. So kailangan bayaran pa din. At yung babayaran na lang ay 25 pesos. So eto pa din yung medyo nakakalito. Dahil sinasama nila sa 180 days yung pangatlong pagbabayad which is napakaliit na lang. So biruin niya sa 25 pesos, babayaran nyo pa sa November 7 pa. Yung unang pagbabayad natin, May 18, yung pangalawa May 25, tapos yung panglast November 7. Medyo deceiving siya, nakakalito, kaya yung 180 days ay hindi siya totoong up to ganon babayaran. Ito naman yung sa may 4 terms. Para magka-idea kayo, so yung unang babayaran 166.67 plus the interest of 3.5 at yung fee ay 84 pesos. Kaya total ay babayaran sa unang pagbabayad, pangalawang pagbabayad, pangatlo, tapos sa may pang-apat November ulit.
at 25 pesos na lang yung babayaran. So meron pala dito guys. So hindi ko agad nabasa, last term will be waived if you repay the previous terms on time. So ganun pa din pala. Kagaya pa din no, last time na pag-review ko sa kanila, mawe-waive yung pinaka-last payment nila. Kaya para saan pa yung 180 days kung wala ka naman ng babayaran, mawe-waive na. So ano, pampahaba lang, pampaganda dun sa may mga ads? At yung last naman, paano pong 5 terms? So yung mga babayaran every term at every 7 days lang na interval ay 125 pesos plus interest 3.5, fee 66.5. Total of ganito yung babayaran natin every term. So short term lang and chinek ko naman kung malalate man tayo dito ng pagbabayad. Gaano ba kalaki yung pinaka-late payment fee nila? So ang pinaka-late payment dito napakalaki 7% per day siya. So yan na yung pinaka-late charge nyo, napakalaki 7% per day. Kaya isipin nyo mabuti bago kayo mag-accept ng mga inuutangan nyo, yung mga nakikita nyong ads dyan, ito dapat yung inaalam nyo. Tuwing kailan talaga yung due date, yung interest rate, yung penalty fee. Chinek ko naman yung kanilang disclosure statement kung nakareflect ba yung pinapakita sa atin bago tayo mag-agree. Saka dito sa disclosure statement kung talagang tugma silang dalawa. So dito nakalagay 500 pesos at may service fee na 203. So last time yung pinaka-service fee dito ay 800 pesos pero dito 203. Tapos yung interest per day ay 0.5. At yung monthly effective interest rate nakalagay dito at yung iba pang charges ay umaabot ng 4.49%. At yung effective interest rate monthly ay umaabot daw ng 11%. So kayo, mag-decide na kayo. Okay pa din ba ito utangan? Comment down below kung ano masasabi niyo sa Mocha Mocha ngayong 2026. At yung lender pala nito ay ang own bank. So sa akin naman, nung ginoo ko yung aking inaloloan dito is na-reject ako dahil meron silang pa-credit risk assessment at na-detect nga nila na meron daw akong multiple recent loan inquiries pero in fact, dalawa lang sila na inutangan ko mayong araw. Dalawa lang to, so ito yung pangalawa. So hindi nga guaranteed na tayong lahat na mag-a-apply dito is maa-aprobahan pero yung mga nakapag-experience na, hoping sana ako kanina na maa-aprobahan pero wala. Dahil lang nakapag-apply ako ng isang beses ibang loan application na detect na nito. So after mo i-install itong application na to ay sobrang dami na magte-text at tatawag sa'yo. So kayo kung na-try nyo na din itong si Mocha Mocha, comment down below kung ano yung na-experience nyo sa kanila. At sobra laki naman talaga ng penalty fee 7% per day. So para sa akin lang guys, hindi ko siya mai-recommend. Dahil kung pabili sa lano pag-approve is hindi siya pasok sa akin. So taliwan siya doon sa pinapakita nila sa may ads online. So nasa sa inyo pa din naman guys, yung 100% decision ko ipagpapatuloy niyo pag-apply dito or hindi. Basta maging responsable kayo. Once na i-accept nyo yung loan dito, dapat responsable kayong bayaran niya sa due date na ipinakita sa inyo. Tandaan, short term lang to. At medyo mabigat sa bulsa dahil ang bilis lang bayaran. Yan, always be responsible borrower and ang utang kailangan bayaran. Pagka hindi kayang bayaran, huwag nang umutang. So yun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!